Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng Salita ng Diyos. The Book of Psalm, Aklat ng mga Awit, chapter 46, verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo sa kaguluhan. World events. Paano ba natin kakaharapin yung mga kaganapan sa mundo? So mapalad po tayong mga Christians kasi alam po natin mula sa Bible kung ano po yung mangyayari sa huling araw. Sabi po sa Gospel of Luke chapter 21 verses 9 to 11, huwag kayong mababagabag kung makabalita man kayo ng mga digmaan at mga rebelyon. Dapat munang mangyari ang mga yon, subalit hindi darating kaagad ang wakas. Maglalaban-laban ang mga bansa at magdidigmaan ang mga kaharian. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at kamanghamanghang kababalaghan buhat sa langit. So yun naman pala kung nagbabasa talaga tayo ng Biblia, hindi na tayo magugulat. Alam natin na magaganap ang lahat ng mga ito sa huling araw. Maging yung mga paglindol na nararanasan ngayon natin sa ating pong sariling bayan. Yung mga paghihimagsik na ginagawa ng mga tao laban sa gobyerno, yung mga banta ng digmaan, yung mga bansa laban sa mga bansa at mga kaharian, maglalaban-laban talaga po sa huling araw. Kaya lang po kung tayo magpo-focus dito po ay matatakot tayo, Pero sabi po ng Biblia, huwag daw tayong mababagabag. Yan ang paalala sa atin ng Panginoong Jesus. So, lagi niyo pong tatandaan, sa gitna po ng kaguluhan na nagaganap sa buong mundo, maririnig niyo ang tinig ng Panginoong Jesus na nagsasabing, huwag tayong mabagabag. Kaya naalala ko po yung sinabi niya sa John chapter 14, verse 27. Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Sa Panginoong Hesus po tayo hihingi ng kapayapaan para huwag po tayong mabalisa at matakot. Of course, pagka narinig po ninyo yung mga balita, nandyan yung pangamba, andyan yung takot, andyan yung panik. Pero alalahanin po ninyo, kapag sinabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong matakot, angkinin po natin yun. Pangalawa, binigay niya sa atin yung kanyang kapayapaan. Yung kapayapaan na yun, hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Tanging kapayapaan lamang mula sa Panginoon ang mag-aalis ng takot sa iyong puso. So angkinin mo yung kapatid para hindi ka laging natatakot, nagpapanik, nangangamba. Yung mundo ganun sila pero tayo na nasa Panginoon, aangkinin natin yung pangako ng Diyos. Pangalawa, manalangin po palagi. Malaki ang nagagawa ng pananalangin. Sabi po sa Efeso chapter 6 verse 18, manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Aminin natin, hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari. Pero alam niyo po bang nagagawa ng pananalangin? Inihahanda po tayo palagi. Kaya huwag po kayong tatamaring manalangin. Yan pong sandata natin sa mga huling araw. May mga bagay na hindi na natin maintindihan. May mga bagay na mangyayari na hindi po natin napaghandaan o yung mga sabihin na natin sakuna, aksidente, kalamidad, biglaan na lamang pong nagaganap yan. Pero kung tayo po'y nananalangin, kinakausap tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at magkakaroon kayo ng inner witness kung ano po ang inyong dapat gawin. Magiging sensitive kayo sa mga nakikita po ninyo at ihahanda ng Panginoon yung inyong puso't isipan sa mga bagay na magaganap sa mundong ito. At iiwas din kayo ng Panginoon sa kapahamakan. Kasi mahalaga po yun, nakikinig tayo sa Holy Spirit kasi para tayong merong spiritual antenna. Kung meron mang paparating na kapahamakan, ihahanda kayo ng Panginoon. Iiwas tayo sa kapahamakan. Pwede nating angkinin na ilayo tayo ng Diyos sa lahat ng kapahamakan. Okay? Manghuli,
magpakatatag sa katuwiran. Mamuhay tayo ng matuwid. Ano po, hindi ito yung panahon na mamumuhay pa tayo sa kung ano-anong mga ginagawa nating kamalian. Ang sabi po ng Isaiah 54 verse 14, patatatagin ka ng katuwiran, magiging ligtas ka sa mga mananakop at wala kang katatakutang anuman. Alam mo kapatid, kung ayos ang buhay mo sa harap ng Diyos, namumuhay ka ng matuwid. Sabi ng Biblia, wala kang katatakutan. Yung mga taong natatakot, yan yung mga tao na may mga ginagawa po silang mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos o namumuhay sila sa pagkakamali at pagkakasala. Pero pag ikaw ay lumalakad sa katuwiran, patatatagin ka nito at hindi ka matatakot kahit anuman ang mangyari sa mundong ito. So tuloy po natin yung pag-aaral natin bukas. Ano ba yung mga dapat nating gawin kapag nakakarinig po tayo ng mga kaganapan sa mundo? Ano po? So tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga pangako mo na pwede naming panghawakan sa mga panahong katulad nito. Unang-una po, hindi kami mababagabag dahil ipinangako mo na ibibigyan mo kami ng kapayapaan sa aming puso. Lagi kaming mananalangin upang maiiwas kami sa kapahamakan at higit sa lahat kami mamumuhay ng matuwid upang kami maging matatag sa buhay na ito. At alam naming wala kaming dapat katakutan kung kami po ay namumuhay ng matuwid. Salamat Panginoon sa mga katotohanan ito. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.